eto matindi to. Kasi eto daw pong kay BP Sara's bank accounts may be open soon. O ibig sabihin malapit na. Ayon po sa isang political analyst mga kababayan na si Sir Ronald Llamas. So eto, pakinggan po natin itong balitang nakita po natin galing po sa DZMM Teleradyo. I-play na po natin mga kababayan. Wag muna natin pakakawalan tong si Kong Terry Oo. dahil na Diyan marami ka pa tayong lang. itatanong sa kanya. Pero ito ipasok na rin natin dahil nga kasama na rin natin via Zoom si Ginoong Ronald Llamas. At ito marami din tayong tatanong dito. Magandang Oo. hapon po, Sir Ronald. Magandang hapon, Maan, Sandro, Kong Terry. Ah. Hindi pa ako inimbitahan eh. Nandiyan si Para mas gumulo. Oo, para mas marami, mas maingay tayo. Oo. Teka muna, pasalamat siya. Hindi ko siya naririnig. Ay, teka lang. Bigyan nga natin ng headset si Kong Terry para makasama siya sa kulitan Okay lang, natin. hindi ako marinig ni Kong Terry. Oo, sinabi naman daw niya, pogi kayo, Kong Terry. So, Ayoko sumali sa away mo, ha? Huwag mo akong idamay dyan. oo nga. Wala. Eto maganda to mga kababayan, pakinggan nyo yung sasabihin dito ni Sir Ronald Llamas. Anyway, tuloy natin. Ako inaaway. Kayo yung Ayan. inaaway, Sir Ronald. Tama din naman yun. O yan, bibigyan na ng ear. Iba kasi mga kababayan pag pogi eh. Kita nyo kaya inaaway si Sir Ronald Llamas ni Rowena Guanzon kasi pogi daw. Pogi daw si Sir Ronald Llamas mga kababayan. Alam nyo, pag pogi ka kasi lagi kang laman ng mga usapan, lagi kang topic, lagi kang inaaway. Anyway, tuloy pa natin. Phone si Kong Terry. Agree Oo. naman ako sa halos lahat ng sinabi niya. Pangit ako, hindi ako graduate, grabe hindi ako naman. political analyst, etc. Okay na yun. Tsaka parang di naman kayo apektado, nakakangiti nga kayo. Hindi, durog nga yung aking kwan eh. Nade-depress na nga ako eh. Parang hindi naman halata ko, Sir Ronald. Sige, siguro tanungin na muna natin, Maan, do the honors. Ano bang gusto mong itanong kay Ang Sir dami, Ronald? anong gusto niyo umpisahan? Sa dami nito. Ayun, pugante na si Zaldico. Well, wala tayong extradition treaty sa Portugal. Pero yung Interpol naman, may relasyon sa Portuguese government. So, pwedeng doon yung level ng coordination. Ikalawa, katulad ng nangyari kay Tebe sa East Timor, wala rin tayong extradition treaty, pero nakiusap yung ating gobyerno at pinagbigyan naman tayo ng kanilang gobyerno. So, maraming paraan. Maraming paraan. Alam nyo, kung nasa Portugal itong si Saldico, once na lumabas na yung arrest warrant laban po sa kanya at ipadadaan po yan ng Pilipinas sa Interpol mga kababayan, maaaresto, ito pong si Saldico. Tandaan nyo po yan, mapapabalik po yan ng Pilipinas. Ganyan din yung mangyayari mga kababayan kay Harry Roque kung sakali na lumabas na yung arrest warrant po niya at ipapadaan sa Interpol, maaaresto po yan diyan po sa Dahig mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Kaya yung pag-suspend o pag-cancel ng passport niya ay initial step lang. Kung gusto talaga siyang kunin, tingin ko ay maraming paraan para siya ay kunin. Oh. Ano pang inaasahan natin in the coming days? Kasi parang nakita ko yung mga interview nyo sa ibang mga media organizations. Parang meron kayong binabanggit na abangan, Sir Ronald. Well, mukhang malapit-lapit na. Hindi naman in relation dito sa testimony ni Madriaga. Mukhang malapit-lapit na pabuksan yung mga bank accounts ni Sara in relation doon sa investigasyon ng kanyang SALN at saka iba pang mga kaso na isasampa sa ombudsman. Yan talaga yung hinihintay ko mga kababayan eh. Yung mabuksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Kasi wala na naman akong pakialam kung may impeach siya o hindi. Ang sa akin lang makita lang natin yung mga bank account lahat ni Sara Duterte para malaman po natin kung totoo ba yung mga bali-balita na di umano tumatanggap siya ng drug money at tumatanggap siya ng pera galing po sa Pogo. Kasi pag nakita natin yung paglobo ng kanyang asset mga kababayan, dyan makakapagdesisyon ang taong bayan kung nararapat pa ba siya sa 2028. Anyway, tuloy pa natin. So kung meron mga isasampang kaso in relation kay Vice President Sara, etc., halimbawa sa SALN, ay medyo obligado ang ombudsman na mag-request sa AMLA at yung AMLA mag-request sa mga bangko na buksan yung mga bank accounts ni Vice President Sara. At siguro doon makikita natin kung totoo ba yung mga sinasabi halimbawa ni Senator Trillanes at ngayon si Madriaga na meron siyang mga relasyon sa mga sindikato na drug lords at saka mga pogo lords, etc., na nagbibigay sa kanya ng pera at sa kanyang mga kapatid at kamag-anak. So, pwedeng masettle na yan once and for all. Dapat kasi isa-settle yan sa Supreme Court eh. Sa Supreme Court, sa Senado eh. As an impeachment trial court. Hindi nangyari. Pero ngayon, pwede pa rin gawin yan sa pamamagitan ng ombudsman. No? So, hindi ako magugulat. Ilan naman sinasabi ko. Hindi ako magugulat kung yan ay mangyayari na soon. Mukhang hindi pa ngayon kasi alas 5 na, so wala ng ombudsman. So maaaring bukas to. Mukha ata mga kababayang mukha atang nakakaamoy ako na magkakabukasan ng bank account dito. Kasi hindi naman po mababanggit yan. Hindi naman po mababalita ng ganyan mga kababayan kung hindi po mangyayari yan. Kasi di ba marami na tayo mga isyong pinag-usapan dito
na talagang kapag si Sir Ronald Llamas na ang nagsalita, matik talaga nangyayari mga kababayan eh. 'Di ba kasi may mga source din 'yan na pinagkukunan. So ngayon, siguro dun sa mga iba diyan mga kababayan, eh baka magulat kayo isang araw matalakay na natin dito yung pagbubukas ng bank account ni Sara Duterte. Huwag kayong mag-alala mga kababayan, maghahanap tayo ng source about diyan. Anyway, tuloy pa natin. Ito, Sir Ronald. Di natin alam dahil magpapasko eh. Kayo ba? Di ba kayo tumitigil sa politika pag Pasko? Kami ni Kong Terry hindi tumitigil eh. Ang dami kasi natatakot, Sir Ronald. Yung pagtahimik. Oo. Di ba? Parang kabado ka eh. Parang may mangyayari. Pero wala rin Pasko-Pasko. Aha. Oo. Hindi, ako may Wala. Pasko, ako huwag mo ko idamay. Ah. Meron akong Pasko. O sana all. Sana all. Oh, pwedeng magbakasyon. Ng halos 2 months. na 2 months. Tayo mga kababayan, kahit Pasko, kahit Pasko, itatapik natin yung mga yan. Ay, hindi, wala pala kaming Pasko kasi hanggang 23 pala kami. Pero sa Kongreso. kayo. Hindi, tsaka pwede. Pero sa iba, Oo nga, may kung Terry, Pasko. ikaw pwede ka rin eh. Hingi ka lang ng Pwede ka rin travel naman authority kay magbakasyon Speaker, eh. 2 buwan, Oo. 17 countries. 2 months. Oo. Ay, hindi, iba yung topic yun. Huwag natin pag-usapan yun. Pag-usapan yun araw. Si Kong Terry, hindi pa ako iniimbita sa kanyang opisina sa Congress eh, no? Parang kwan eh. Hindi pa ako nakakatikim, hindi pa namamantikaan yung aking bibig sa kanyang pagkapanalo. Ang gusto ko lang sabihin, pwede ka umubo dun. Hindi, pero Sir Ronald, balikan lang natin yung sinasabi mo nga na posibleng may ihain na reklamo sa Ombudsman. Kaugnay nga na maaring maging dahilan din para sa AMLAC na silipin yung mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba ito rin yung pwedeng maging mitsa ng impeachment, na panibagong impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Posible. Although yung impeachment ay hindi ganun kadali ngayon. Dahil doon sa ginawang mga kondisyones ni Marvic Leonen nung nagdesisyon siya tungkol sa impeachment. At yung 13 na Supreme Court Justices. At dahil wala pa silang sagot doon sa motion for reconsideration, ay hindi pa ganun kalinaw kung ano ba talagang status. Pero for now, dahil wala pang MR, ang magiging status dyan yung decision ng Supreme Court. So hindi ganun kadali ang impeachment ngayon. Pero pwedeng mag-file. Ang sinasabi ko lang, Zandro, pwedeng may ibang pamamaraan para buksan yung kanyang bank accounts. Hindi siya matatanggal sa posisyon as Vice President dahil impeachable siya, pero pwedeng makita kung totoo ba itong mga sinasabi ng mga kritiko niya, including Senator Trillanes, ngayon itong latest, si Madriaga, na talagang tumatanggap siya ng pera dito sa mga drug lords at saka pogo lords at iba-iba pang lords. So, ibig sabihin, Yan lang naman yung inaabangan natin. Sa totoo lang mga kababayan. Alam ko si Kuya Ayi, yan din yung inaabangan ni Kuya Ayi. Yung makita ng taong bayan, masaksihan ninyo yung bank account mga kababayan ni Sara Duterte. Kasi kapag totoo lahat ng mga aligasyon doon sa pagpasok ng pera dito po sa mga bank account ni Sara Duterte, talagang doon makakapagdesisyon kahit yung mga Gen Z kung karapat dapat pa ba maging presidente etong si Sara. At kung mananalo pa ba siya pagdating ng 2028. Anyway, tuloy pa natin. Sir Ronald, dahil nga ito rin yung naging laman, kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung naging laman ng yung desisyon ng Korte Suprema dahil daw hindi dumaan sa Ombudsman. So maaaring sa pagkakataong ito ay dadaan na sa Ombudsman at doon magsisimula. Pero sabi nyo nga, pwedeng hindi rin ito mauwi sa impeachment dahil pwedeng buksan na lang muna yung mga bank accounts sa pangalawang Pangulo. Yes, dahil medyo komplikado pa kasi ngayon yung impeachment eh. Pero so far, itong mga lumalabas na initial indicative evidence na sinasabi ni Madriaga, parang hindi naman siya malayo dun sa ginawa ng Kongreso na report dun sa Quadcom. At hindi rin siya malayo dun sa initial testimony ni Senator Trillanes nung iniimbestigahan niya itong mga pumasok na mga drugs nung panahon ni President Duterte. So far ay kailangan pang i-background check talaga ito si Madriaga, pero yung iba niyang sinasabi ay parang nagko-corroborate dun sa ibang lumabas dun sa Quadcom. Wala pa si Kong Terry nun nung nangyari yung Quadcom. No? Pero ayun, alam niya naman niya kung ano yung mga resulta nun. Pero Kong Terry, since nandito na rin kayo, hindi po ba parang medyo delikado rin kung puro kay Madriaga lang tatakbo kung ano man reklamo ito dahil ang isang witness o isang pwedeng isinasangkot, pwedeng bumalik magpalit ng kanyang nilalaman o kanyang affidavit. Pero so, ibig sabihin, everything will have to be taken with a grain of salt. Anyway, wala pa namang House resolution relating to this. No? So, antayin na lang ho natin kung meron mag-file. Pero lahat yan nasa social media pa rin at this point. No? So, I guess kailangan pa hong antabayanan pa yung pong mga susunod na mga developments. Tulad ng sinabi ko, Zandro, parang indicative pa lang siya. Hindi pa talaga siya katibayan. Pero, so far, parang consistent siya sa mga sinasabi ni Las Cañas, consistent siya sa sinasabi ng Quadcom, sinasabi ni Senator Trillanes, etc. Parang ngayon. Pero hindi pa siya ebidensya. Hindi pa pero Sir Ronald at Kong Terry at Maan, ito ay kay VP Sara pa lang. Parang itong si Congressman Paulo Duterte, meron din. Paano yan? Parang are you saying na at meron ding ICC, ting Pangulong Rodrigo Duterte. So parang buong pamilya. are the Dutertes parang being pushed to the wall? Well, baka matagal na silang nasa wall, no? Hindi naman bago. Tapos ikalawa, pag nagsimula yung trial, yung official trial sa ICC, mas marami pang lalabas. I'm sure of that. Marami kasi, siguro 98% ng ebidensya, 99%, laban dito sa mga Duterte sa ICC ay hindi pa lumalabas. Ang lumalabas lang yung mga panimula para sagutin yung request nila for interim release. No? Pero pag nagsimula na yung trial ng mas formal, sigurado ko
no, maraming lalabas na ebidensya. Mukhang ito yung mga pasabog sa pagpasok ng 2026. Oo, Sir Ronald. Yes. Ito yung Maliban mga... pa sa baka may madagdag pa kay Bato na Ay, isa pa i-issue yun. ng international warrant. Baka hindi lang si Bato. Sino ba yun, Sir Ronald? Sir Ronald, Nagbilang. Ah. Bakit nawala yung mic? Nawala yung mic hindi bigla. gumaganon siya. So, Nagbibilang. two words. Two words. Charade siya, charade. Charade. Charades. Sige, kaya yan. Wala na. Sige nga, sige nga. Tatlo kami dito huhula, Sir Ronald. Ano pang clue? Ibubulong na lang sa inyo ni Kong Terry. Alam ni Kong Terry yun eh. Alam niyo, nasa Christmas party mode na talaga ako. Huwag niyo akong ginugulo-gulo dyan sa mga politika. Kaya Kong Terry, okay sa akin ng cheesecake. Uy, cheesecake. Oo. Regalo. Yung ba yung burnt bask? 700 pesos lang yun. 700 pesos. Ang inaalala ko lang po ngayon kasi matatapos naman yung programa, exchange gift, mga ganun. Oo. Secret Sprinkle. Santa. Butas na ba yung bulsa nyo, Sir Chris Ronald? Kringle, oo. Hindi nyo na ako kinakailangan bigyan ng UA. Ah, Well, speaking of UA, bukas po yung Bicameral Conference Committee. Oo. So, ayun, talaga antabayan kasi mukhang mag-live stream. May listahan na Ah. ba akong Terry kung sino yung delegado ng Kamara? Meron, kompleto na yun, 12 members po. Oo. So, I So- think magiging mabigat yung debate. oo. Ah, So tuloy na online. tuloy ang live stream. Kasi may agam-agam yung iba na siguro hanggat hindi nangyayari yan, baka raw hindi matuloy. Hindi ko nag-commit naman ho pareho. Nag-commit yung Senado, nag-commit yung House no, na mag-live stream. So, ayun, antabayanan na ho natin na mag-live stream po talaga. Siguro last Kung words hindi na naman lang. yung katulad ng ICI na puro executive session, no? Sige, siguro last words na lang mula kay Sir Huwag naman. Ronald. Tsaka kay... Huwag naman last word. para kay Sir Ronald. Tsaka kay Oo, Kong Terry. sige. Well, pinakamagandang pamaskong handog ay hindi lamang magsampal ng kaso. Sana meron na makulong sa mga Yun na non-bailable nga. offenses. Oo, No? At oo. saka sana magsimula nang ma-recover yung mga ninakaw. Yun ang pinakamagandang Pasko. Para Hindi, kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, dapat talaga, may mapapanagot po dito, may tawag dito, dapat po talaga mga kababayan, meron po ditong mahuli ng mga big fish. Kasi ang inaasahan lang naman natin ng mga kababayan Pilipino natin, mapapanagot po talaga mga kababayan yung mga big fish dito. At the same time, maibalik yung mga perang ninakaw mula po sa kaban ng bayan. Kasi biruin nyo mga kababayan talagang talagang kung iisipin po natin, talagang mga kababayan, kung wala po mahuhuling big fish, talagang tatawanan lamang po tayo ng mga kababayan Pilipino po natin. Pero isipin nyo na lamang po, pag nahuli na si Saldico, na ituro na ni Saldico yung mga kaano po niya, tawag dito, yung mga kasabwat po niya dito sa pagnanakaw, pangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino. At kapag ka nagsalita na rin itong mga diskaya at nakipagtulungan na mga kababayan, talagang para sa akin ay may personal opinion, talagang mapapapanagot po lahat ng mga sangkot. Pero anyway, bagamat ganun pa man mga kababayan, sa issue po ng maanumalyang flood control at sa issue po mga kababayan ng pakikipagsabwatan ni Sara Duterte sa mga drug lord mga kababayan at mga pogo operators, ang pinakamainam po dito, dun po sa maanumalyang flood control, mahuli lahat ng big fish, dito naman kay Sara Duterte, mabuksan yung kanyang mga bank account mga kababayan. Ano po? So ngayon, kayo po, kung kayo po ang tatanungin, dapat po ba mga kababayan na buksan ang mga bank account ni Sara Duterte para makita ng mamamayang Pilipino kung may katotohanan ba yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.